Diyan sa plenaryo ng Kamara de Representantes o diyan sa House of Representatives, naging mainit ang talakayan matapos na ipataw ang 60 araw na suspensyon kay dating Representative Kiko Barsaga na ngayon ay tuluyan ng pinatalsik sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay naging mainit ang mga diskusyon kaugnay doon sa pagtatanggol naman ng ilang miyembro ng mababang kapulungan at kabilang sa mga dumipensa para sa nasabing pinatalsik na mambabatas ay si Sagip Party List Representative Henry Marculeta kaugnay ng kanyang pagtukoy sa kahalagahan ng mga naging pagbubunyag ni Representative Kiko Barsaga. You cannot enhance the image of the House by silencing your critics. What the House needs is genuine institutional reform. Akala nyo ba ay mapapatahimik nyo si Kong Barsaga sa pagpuna sa katiwalaan ng gobyerno kung siya ay tatanggalin ninyo bilang kinatawan ng Dasmariñas City? Alam nyo naman na hindi. Wala na bang malayang pagpapahayag ng damdamin ngayon? Hindi na pwedeng sumulungat o bumatikos sa administrasyon at kung meron man pumupuna sa kasalukuyang liderato ay kakasuhan ninyo, tatanggalin sa pwesto o ipakukulong. Saan ba naguugat ang lahat ng kasong ito? Dahil ba sa isang reels na ginawa ni Kong Miao Barsaga habang suspendido ang sesyon? O dahil tinawag niyang Crocodile Farm ang House of Representatives? Marami ba ang nasasaktan sa pahayag na ito? Ano ba ang matalinhagang kahulugan ng buhaya o crocodile sa kontekstong pampolitika? Matakaw, ganid sa pera at kapangyarihan, makasarili at inuuna ang sariling kapakanan bago ang kanyang nasasakupan. Hindi naman lahat ng House members ay maituturing na buhaya. Meron pa din naman matitino. When I see Kong Nonoy Defensor, I don't picture him as a buhaya. When I see Kong Ginto, Kong San Shimura, or Kong Sid Ungab, I don't regard them as crocodiles. Tinigyan ni Representative Henry Marculeta ng Sagip Party List. Labis din umano ang naturang parusa na ipinataw ng mababang kapulungan para sa isang miyembro ng kanilang bilang mambabatas. Aniya ang mga pahayag sa pamamagitan ng internet ay personal na opinion lamang at hindi direkta na makakaapekto sa integridad ng kapulungan. Samantala, binigyang diin naman ni Representative Richard Gomez ang kahalagahan ng malayang pagpapahayag. Ayon sa kanya, ang suspensyon na naipataw sa naturang mambabatas mula sa Cavite ay magdudulot ng chilling effect sa iba pang miyembro ng kapulungan na nais ding magpahayag ng kanilang saloobin, lalo na sa panahon ng digital media kung saan ay mabilis na kumakalat ang anumang impormasyon na maibabahagi. Narito naman ang tinig ni Representative Richard Gomez ng Leyte 4th District. Posibleng baliw, pero tayo ba ay nasasaktan sa mga ginawa niya? Noong naglabas siya ng video at nagsabi na tayo mga buhaya, a few days after that, I talked to him. Sinabi ko sa kanya, huwag kang maglabas ng ganyan. Huwag mo sabihin na tayong lahat ay buhaya dahil ikaw ay isa ring congressman. Yan sabi mo rin na buhaya ka. Ngayon, paano yung mas mabigat na mga nakasira talaga ng imahe natin? Yung mga talagang nagnakaw. Yung rason kung bakit tayo tinatawag na congressman ngayon, na tayo daw ay nagnanakaw sa mga flood control program. Yung bang mga baseless accusations kung bakit tayo ay sinasabing merong maleta na binigyan ng 20 million pesos. Dear colleagues, tayo, si Kiko ay binoto ng mga taga-Cavite sa distrito niya. Hayaan natin na sila ang magtanggal sa kanya by not voting for him in the coming election. Dear colleagues, let us examine ourselves. Tayo ba ay talagang napakalinis? Tayo ba ay hindi rin baliw paminsan-minsan? Meron din naman tayong mga colleagues dito na gumagamit ng social media. Kung ano-ano sinasabi sa atin. Minumura rin tayo paminsan-minsan. Diba? Discipline him. Reprimand him. Suspend him as much as you want. But for us to take him out, let us not put this action of expulsion in our own hands. Let the people of Cavite in his district decide for him and not us for these reasons. Nang mga pahayag ni Representative Richard Gomez ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Leyte. Kaugnay nga niyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ating balikan ang naging mga pahayag na kontrobersyal nitong si dating Representative Kiko Barsaga habang nasa loob mismo ng plenaryo dyan sa Kongreso. Narito ang ilan sa mga pahayag ni dating Representative Barsaga. Welcome to the Meow Meow vlog. We're back in the crocodile farm.
Tingnan nyo, ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw, but we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people. Yan mga kabombo ang isa sa mga naging dahilan ng kanyang inisyal na suspensyon at tuluyang naging rason din ng kanyang pagkakatanggal bilang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Agaw pansin naman ang naging pagkanta nitong si Representative Edgar Erice ng lungsod ng Caloocan. Tila politically motivated daw kasi ang desisyon at hindi patas ang naging paghatol laban kay Barsaga. Nanawagan siya ng mas balansing pagtingin sa ethics violations at pagbibigay ng mas mataas na antas ng tolerance sa mga kritisismo. Na ay bahagi pa nito ang isang awitin at ating panoorin at pakinggan ang pag-awit ni Representative Edgar Erice. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? Husto ang isip, ngunit sakim naman na lubos. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barsaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. Lagi yan ang mga pahayag naman at pag-awit ni Representative Edgar Erice ng Caloocan City. Sa kabila ng kanilang mga pagdepensa ay nanindigan pa rin ng House Ethics Committee na ang mga pahayag ni Representative Barsaga ay nakasira sa reputasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso dahilan upang ipataw ang suspensyon at tuluyang pagkakasibak dito matapos naman ang mga babala na ginawa doon sa naturang dating mambabatas. Ang insidente mga kabombo ay nagbukas sa mas malawak pang diskusyon sa loob ng institusyon hinggil sa hangganan ng kalayaan sa pagsasalita at pagpapatupad naman ng disiplina sa mga kasapi ng kapulungan.